Here we go. Let me lift you up. We'll go right to the top. Let the sun come up. Together we can fly. All our hearts collide. Stay here by my side. I say we jump, we fly, we reach out to the sky. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. And it goes on and on and on and on and on. And we go on and on and on and on. We're gonna fly high, be alive. Yeah, we're gonna fly high, be alive. We're gonna fly high, be alive. Ang bilis talaga ng panahon po, no? So imagine this is the last Sunday of February. At nakakadalawang buwan na po tayo kaagad sa 2014. So pakiramdam ko, ang bilis-bilis talaga, pati pagdagdag ng edad po natin. Ano nga ba yung connect sa pagdadagdag ng edad natin, Susan? Hindi ko mag-get talaga eh. Wala lang. You know, yung iba kasi, sa atin na tumatanda, wala namang pinagkakatandaan. Samantalang si Denise, she's only 10 years old, no? But she is so full of wisdom and love. And speaking of heartwarming stories, ihanda nyo na po ang inyong mga tissue, no? Dahil ipapakilala po namin ang isang munting anghel na nangangalang Denise. Tunghayan ang kanyang matapang na pagkikipaglaban sa sakit na leukemia. Sa BTR na ito. Walang katulad ang kasiyahan na hatid sa mga magulang kapag sinisilang ang mga anak nila. Ang sarap ng pakiramdam lalo na sa isang nanay na makita ang kanilang mga anak na masaya, tumatawa at naglalaro ang kanilang mga munting anghel. Kaya napakasakit lalo na sa isang ina na makitang may sakit ang kanyang anak. Lalo pa kung ang karamdaman ay matindi at maaring ikamatay ng anak. Ganyan marahil ang pakiramdam ng magulang ni Denise Luna, 10 years old, panganay sa 3 magkakapatid. Sa murang edad ay nagka-leukemia. Mula sa Nueva Ecija, nagpunta sila sa Maynila para ikwento ang kanilang karanasan sa Laminain. Bumaba po yung hemoglobin ko. Sinalinan po ako ng dugo. Wala naman po akong nararamdaman. Basta po nung pina-check up po ni Mama nung pumunta po kami sa bayan, kailangan daw po akong salinan ng dugo sa Cabanatuan. Nung pagpunta po namin ng hospital, bumaba po ulit yung hemoglobin niya. From 55 po, nung mga gabi na, naging 37. So, sinalinan po siya agad-agad ng dugo. Tapos, 2 days after po, kinunan po siya ng bone marrow sample. Pagdating po namin sa hospital, nilaboratory po siya. May blast po. Sabi po ng doctor sa akin, bone marrow failure. So, kailangan po siyang i-bone marrow. After 1 week, nakita po namin yung result. Binigay yung result. Yung leukemia daw po. Masaya si Denise noon. Marami siyang nagagawa sa school at maging pagiging ate, pero lahat ito nahinto nang magkasakit siya. Si Mama na lang po yung nag-aalaga noon po kasi nung hindi pa po ako naku-confine, ako po yung nag-aalaga kay Ading. Nasa abroad ang ama ni Denise bilang isang OFW. At bilang panganay, katuwang si Denise ng kanyang ina sa mga gawaing bahay noon. Kung tutuusin, halos walang pag-asa na tumagal pa ang buhay ni Denise dahil sa leukemia. Bibigyan na lang si Denise ng oral chemo para to prolong her life. Tsaka para hindi niya maranasan yung hirap pag sa IV. Kaya sabi ko po, kasi kung i-IV din siya, as in, inassure po niya talaga sa akin na walang survival rate. 0. Sabi ko, Lord, ako na lang. Kasi napakabata pa po niya eh. Parang hindi naman niya deserve yung ganon, yung hirap. Kahit ganun pa ang sitwasyon, hindi sumuko at di nawalan ng pag-asa ang pamilya ni Denise. Kinapitan nila ang Diyos. Hindi sila nabigo. Naging sagot ng may kapal sa dasal nila ang Laminain. Dumating po yung mga pastors doon ng JAL.
sinabi po nila na try ko po yung Laminine. Total daw po, wala ring mawawala. Parang sinukuan na rin kami ng doctors. A day after na ma-discharge po si Denise sa PGH. Awa po ng Diyos, talagang napakalaki pong improvement kay Denise. Hindi lang po ako makakapagsabi. Kung nakita niyo po yung mga pictures niya before, sa mga kapitbahay po namin, sinasabi po talaga nila, ang taba po niya ngayon. Nag-gain po siya ng almost 9 kilos. Isang trahedya kung iisipin na mauna pang mamatay ang anak kaysa magulang, lalo pa kung nasa murang edad pa ito. Sa ngayon, patuloy na lumalaban si Denise sa kanyang sakit. Kung dati ay halos taningan na ang kanyang buhay, ngayon sa tulong ng may kapal at ng Laminine, ang kanyang buhay ay nadudugtungan at ang kanyang pangarap sa paglaki na paglilingkuran ang Diyos. Malaki ang tsansa na matupad ito dahil sa biyaya na bigay ng Diyos na Laminine. Gumaan po yung pakiramdam ko. Wish ko po paglaki ko, maging pastora po. Maglilingkod po sa Diyos. Eventually, every one of us will die. Doon naman po tayo patungo. Pero hindi po ba ang sakit tanggapin na ang isang musmus na tulad ni Denise ay mapagkaitan ng kinabukasan dahil sa isang karamdaman tulad ng leukemia? Alam mo, Susan, ako bilang isang ina, talagang hirap na hirap ako kung pagka may sakit yung aking mga anak. Ay, talaga. Kung kaya ko lang akuhin yung sakit nila, gagawin ko. Pareho tayo. Ang Laminine po ay isang perpektong regalo mula sa taas at sana po ay maging instrumento tayo lahat para matulungan ang mga nangangailangan. Well, when we come back, we will have our doctors to further tell us kung ano ba ang scientificong explanation kung bakit nakatulong ang Laminine sa paglaban ni Denise sa kanyang karamdaman. Huwag po kayong aalis, magbabalik po kami. Love you. Be alive! According po sa mga statistics natin ngayon, nakakaalarma po na maraming cases ng leukemia ang involved po ay mga bata na katulad ni Denise. And to further tell us more about it, we have here again our panel of doctors to share the goodness of Laminine with all of us. Well, good morning doctors. 4 po ang ating doctors na ngayon at isa po sa kanila ay meron din pong anak na may leukemia, si Dr. Wasim. Dr. Mario, explain nga po sa ating mga televiewers itong leukemia. Bakit ang dami na ngayong bata na involved sa nagkakaroon ng sakit na ganito? Leukemia is the 7th cause of mortality in the Philippines already. And this is because of the lifestyle change. We're exposed to a lot of radiation, to a lot of toxins, free radicals that causes mutation in our particularly the bone marrow. And when that happens, when the bone marrow mutates, it becomes prone to leukemic changes. And the leukemic changes can manifest more particularly early on during childhood. But before anything else, I think we should ask our doctors, Dr. Rhea, what is leukemia? So, ang pinaka-common symptoms niyan, yung bleeding, tapos nagpapasa, and then prone siya sa mga infection. Kasi yung iba na discover na lang, sobrang terrible yung infection. Pag dinala sa hospital, pag kinuna ng dugo, nakita doon ang blood profile niya, hindi maganda. So, common talaga po yun sa children. Wow. So, ang leukemia basically, doctor, is a disease ng dugo. Yes, yes. So, sa bone marrow, production of the white, na-overwhelm niya. So, the red cell is the white is overcrowding the other bloodline ng bone marrow. No? Yun yung AML si Denise, no? So, ngayon yung anak naman ni Dr. Wasim is ALL. ALL. Anong difference Anong mo difference? Nung baby Dr. Arlie can tell us muna, the difference of ALL and AML. So, ibig sabihin nun, the white blood cells are not working properly kasi immature, hindi nga fully developed. So, madami sila pero non-functional. Kasi the basic function of the white blood cells is to protect the body. The basic function of the red blood cells is to deliver oxygen. The basic function of the platelet is to prevent bleeding inside the body sa mga microarteries.
So, lahat yan may important role. Ngayon, pagka hindi na balanse yung kanilang growth and development, so I would like to hold on to the idea of balance. The body knows how to balance it. Yun ang homeostasis. Kaya lang, apparently in medicine, we are focusing more on the specific treatment of the problem. Kaya kunyari, bumagsak ang platelet, transfusion. Bumagsak ang red blood cells, transfusion them. And then we would like to prevent the proliferation or the increased production of the immature white blood cells. So chemotherapy yan, right? So that is medicine. However, to enhance the body's ability to build, maintain, repair itself, mukhang pinabayaan ng medicine yan kasi bahala ng pasyente doon sa kinakain niya, sa lifestyle niya. And that is where, in my opinion, the ingredients of Laminine, which is the egg powder extract, comes in. Kasi researchers have noted that it will balance or support the homeostasis of the body, and therefore it is applicable and important to conditions such as this. Maybe Dr. Wasim can answer my question also, because I'm sure being the mother of a child na is going through leukemia, no, ni-research nyo na lahat. Ano ba ang rate of survival? Ano ba ang gagastos? Can you tell us your experience with your daughter? Leukemia, it's a very tragic both for a parent and a mother. First is to see your child experiencing the pain. Pag nag-complain siya ng knee pain, bone pain, masakit for a mom. And yun nga, as I was discussing with Dr. Mario, minsan kasi nakakatakot to give paracetamol or to give pain relievers already. Because being in the medical profession then, we know that we are predisposing our kid to liver problem or kidney problem later on. So yung leukemia, the chance of survival depends on your compliance to the treatment, whether you can afford the cycles of chemotherapy. If it's not working anymore, they might as well suggest yung mga bone marrow transplant or stem cell, yung stem cell nun, which in my experience kasi, it has to be done outside pa. And then outside the Philippines, kasi we cannot really give proper procedure here. In my case kasi, I sought the advices and help of my friends, doctors from outside, even from Vellore, India. So, leukemia is very painful kasi yung experience ko is, yung nose bleeding is not just an ordinary nose bleeding. It's just like putting a faucet dun sa nose nung bata. Tapos, magdidrip na lang siya ng ganon. And then after that, para siyang lupaypay. Oh my God. And then, yung pagpapasa, parang bruising, parang even, dinadad ko lang sa joke, I call my daughter Dalmatian na lang. Kasi ang dami niyang pasa-pasa. Pero deep inside, parang I feel so helpless. I feel so useless. I'm not neglecting my daughter. I'm trying to get all resources in and out of the Philippines, all possible medicine, all possible supplements na ibibigay ko sa kanya just to keep her okay. But every now and then, nakikita ko siyang parang devastating. Bagsak ng bagsak yung, especially when she cries na, Mama, ayoko kita iwan. Kaya lang masakit. Pero, syempre, you have to move on. You have to do something. Yun nga, yung parang, you're there, but you cannot do anything. Tapos, yung supplements naman, ang dami nag-offer sa'yo. Parang it's just, for me, it's just like placebo. Labas lang ng labas. Parang walang effect. Wala siyang ano. Until such time that I was introduced to Laminine. Yun, surprisingly, kahit skeptic ako, nagulat ako sa effect niya. Bumaba yung bruising niya. Yung pains niya is na-lessen, na-normalize yung hemoglobin niya. And then, hindi na siya, kasi on and off ang fever ng may leukemia. And then, very prone to infection. I've been spending a lot for antibiotics, for colds and flu medications. Tapos, after 2 weeks, gano'n na naman. Like Denise, no? Nakakawa. So, kumusta na po si Denise ngayon? Ano na ang nag-improve din ba katulad ng anak ni Dr. Wasim? Sorry, ma'am. I gave them 5 days to try Laminine. But the next day, sobrang nag-improve na. Yung last check-up niya dun sa kanyang hematologist, normal po lahat ng blood profile. Well,
ma'am, to reiterate to the public, especially na andun tayo sa right position right now, it would really help even for pregnant mothers, working mothers, to at least go on the preventive aspect. Like the Infinitus. Infinitus is a very big help kasi you can determine yung exposure mo. During my time, I was so stressful. During my pregnancy, I was even polyhydramnios. And I have genetically positive both side for cancer. So, very active yung cancer cell in my family. Kasi even nga ako, di ba, na hyperplasia din ako. And Doctor, you're doing Infinitus sa office. Can you please invite the public, no? Please come to the office, 1104 Galleria Tower, EDSA Ortigas. We're there every 1 p.m. to 7 p.m. Pumila po kayo doon. Alam niyo po, lahat ng klaseng tao, lahat wala pong status, symbol, pwede po kayong pumunta doon. You consult us. Meron po kaming mga na-encounter, mga nanggagaling pa po sa ibang bansa. That's true. Mga iba po, doktor pa, nagpumipila rin for Infinitus. So, why not try it as soon as possible? At So, malalaman ninyo malalaman niyo po kung kumpleto paano kayo sa namin kayo vitamins. matutulungan para maiwasan magkasakit. At ang pinakamaganda dito, sa taga mga panood natin, libre ho ito. At bigay ho ito ng Forever Rich Philippines. Although we are subject to this leukemia, we all know that Laminine can take care of anything in your body, in our body, that needs to be restored or repaired. So sa aming pagbabalik po, pag-uusapan po natin ang pangkabuhayan naman na hatid po sa inyo ng Forever Rich at Life Farm. So stay glued on your TV set, don't go away. Be alive. Bilang magulang po, hangad po natin na makapagbigay ng higit na mas magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Di po natin alintana ang hirap at pagod ng trabaho kahit pa sa magandayuhang lugar para lang may maipadala sa mga naiwang mahal sa buhay dito. Kanina po, nakilala natin si Denise. And we saw her battles with the big C. Her father is in Jeddah. Nasa Saudi Arabia po yon. In hopes of giving a much better living para sa kanyang pamilya. Pero po, ang realidad ay hindi naman po lahat ng nangingibang bansa ay kumikita ng malaki. Isang malungkot na realidad na tinitiis ng mga kababayan natin sa ibang bansa para lamang sa kanilang inaasam na kabuhayan. Dito po sa Be Alive, alam namin ang pangangailangan ng bawat Pilipino. Sa panahon po ng pagkakasakit ng isang anak, alam ko pong higit po na gugustuhin ng magulang na manatili dito kung saan maaalagaan niya ang kanyang prinsesa. Kaya po hindi lang po pangkalusugan ang aming hatid, kundi pang kabuhayan pa rin. Here in our segment, we will tell you how we can provide for your family without the need of living on a jet plane. Kasama po natin ngayon ang ating mga silver directors ng Forever Rich at saka Life Farm, ang Jerry Saking and Bernadette, ang kanyang may bahay, and Baby Centillas, Olan Ignacio, our 001, and of course, Ronald Reguero. So Jerry, how can you advise our kababayan? No? Ang mga kababayan natin, lahat yan ay merong magandang ambisyon para sa pamilya. Marami po nagsasabi na mahirap ang buhay ngayon kasi hindi nila binibigyan pansin ang kalusugan at kabuhayan. Kung babalansein po lamang nila, nandito sa Pilipinas ang maaari nating ikabuhay. Ang amin pong ginagawa, hindi kami namimigay ng isda, tinuturuan naming mangisda ang ating mga kababayan upang matutunan nilang magnegosyo. Alam mo, Jerry, tuwing sasabihin nila, Ola, na negosyo, ang mga tao natatakot na para bang, naku, negosyo, wala naman akong kapital. Kapital ang sinasabi At ngayon. walang experience. Okay? So yung kapital, magkano ba ang kinakapital para sa negosyo? Maliit lang po, 6,000 plus. So, Bilang starter 6,000 lang. Opo. So parang... sa isang negosyo na maliit na puhunan, maaari kayong kumita ng malaki. Gaano naman kabilis na mabawi ang puhunan na 6,000? Sa amin pong mag-asawa, ang ginawa namin, maliban sa ginamit namin yung produkto para mapatunayan naming maganda, shinare namin to sa aming mga kamag-anak. Okay. Sa kaibigan,
kapitbahay, hanggang Warm sa bandang market. huli, sila rin mismo na ang nag-share ng magandang benefits ng produkto sa mga kababayan natin. Ayun. Ang talaga hong bumibenta, yung benefits ng produkto sa ating mga kababayan. So parang hindi ka nagnenegosyo, para kang nagtumutulong lang at Yes. nababayaran ka sa pagtulong. Yeah, gaya po ng sinasabi natin, mission first before commission. Ayun. Sa pagtulong natin sa ating mga kababayan, yung ating commission kung saan dumarating. We have been member for 1 year at nakita po namin na sa loob ng 6 na buwan, itong ating negosyo ay hindi lang nakatutulong sa kalusugan, pati po sa kabuhayan. Pero paano naibalik yung perang binawi mo para sa ginamit mong produkto? 2 araw lang po dahil yung Wow. 6,000, tatlong Very good. boxes. Oo. Yung isang box ginamit namin, yung 2 boxes binenta namin. Ayun. At mula po doon, nagkaroon kami ng makakilala at kaibigan na nagustuhan ng benefits ng produkto. At ikaw ang pinakamalakas ngayon na lagi ka nasa opisina Yes. kumuha ng produkto. Hindi lang ho starter kit, family pack. Wow, very good. So, ang iyong may bahay naman mukhang napaka-supportive. No? Siya ho ang unang nakinabang. Unang-una, nagpasalamat po ako dahil ang Laminine ay very effective. Ako po ay isang diabetic na tao na kami hereditary na ito sa amin. So, nung nakilala ko, natuklasan ko ang Laminine, naging user ako mismo. So, ito'y napakadali na i-share sa iba dahil ito ay meron akong katunayan. Nung tinake ko ito, mataas ang aking blood sugar. Nung panay na ang aking gamit, pinakita ko sa doktor, nagtaka siya, bakit bumaba ang sugar mo? So, buong akala niya dahil dun sa metformin. Pero nung matagal, sinabi ko sa kanya, hindi dahil sa Laminine. Nung sinabi ko sa Laminine, sabi ng doktor, sige, isa-search ko yan. Nung dumating ng araw, nakita na, malaki daw ang pagbabago. Sabi niya, alisin mo na ang metformin mo. I-take mo na. And I'm sure Jerry and Bernadette, I'm sure pagka meron tayong mga nanonood na taga-Caloocan, tutulungan nyo rin silang gayahin ang ginagawa ninyo. So tawagan nyo po at meron po kayong mga anghel sa Caloocan. Baby, salamat sa pagdala kay Jerry at Bernadette sa atin, no? Salamat. And of course, si Ronald nandito. Ito namang si Ronald, meron siyang olang ginagawa ngayon na para, tanungin mo naman siya. Si Ronaldo ay magandang naitutulong ngayon sa Laminine na kung saan yung technology gagamitin para lalo natin maabot ang kababayan natin sa Pilipinas. Ronald, our Silver Director. Yeah, thank you very much, Olan. Well, actually, I took the initiative of making an application, mobile application, for Laminine business. Napaganda nito dahil kung nasa malayong lugar yung mga ating mga gustong maabot, ay pwede lang nilang i-download yung kanilang itong apps na to para magamit nila at makita nila kung ano talaga ang Laminine. Maganda po yung Parang apps. PowerPoint siya, gano'n. Hindi lang po PowerPoint. Pwede bang makita? Actually, napakaganda po nito. Available po ito sa App Store, no? Okay. Sa Apple, kung naka-Apple kayo, i-search nyo lang ang FRPI, no? At saka sa Android market. So, pwede nyo i-search. So, libre lang po ito, walang bayad. Tapos, doon po sa apps, marami siyang features, no? So, nandito siya lahat. So, kumbaga, yung application na to, nandun na po lahat mula sa product profile ng Laminine, tapos yung business ng Laminine. So, ang ganda-ganda yan, Ronald, kasi pag halimbawa ako, may kausap ako sa jeep, o sa, pwede ko lang sabihin, ito, wala akong internet, mapapakita ko na sa kanya kaagad. Pwede po. Ang kailangan lang po, naka-connect siya sa internet. Kailangan naka-connect siya sa internet. Opo, kasi para real-time, yung application kasi, kinukuha niya, hinuhugot niya lahat mula sa mga website tsaka sa mga sites. Okay. Ang pinakamaganda nito, ma'am, na ilagay ko yung feature ng live streaming ng Be Alive. So, kahit na wala sila sa TV, kahit na wala kayo sa TV at meron kayong Wi-Fi, pwede nyo pong makapanood ang Be Alive using the live stream. Okay. Yes. No? Wow! So, kahit na yung mga nasa abroad natin, mga prospects, lahat ng mga members natin, pwede nilang i-download ito, libre at magagawa nila yung Laminine. Make sure na i-share mo yan sa ating mga members, no, at saka mga distributors natin. Opo, at sana po, paano sa apps? Pupunta sila sa apps at FRPI. FRPI lang po sa Apple App
Store, tsaka FRPI sa Google Android Store. Make sure lagay mo sa akin yan, ha? Yes, Kailangan ma'am. mo sa cellphone ko yan. Of Ma'am course. Susan, kaya napakaganda ho talaga ng ating ginagawa ngayon kasi meron tayong landing page, replicate website, kaya handang-handa tayo sa e-commerce business. Yes. Kaya ang sabi nga ni John Naisbitt, think global, act local. Very good. Every child deserves a bright future, but every child deserves a family more than anything. Hangad po namin ang isang buong pamilya para sa lahat. Kaya po, we are creating opportunities for the betterment of our daily living. Magbabalik po ang Be Alive, so stay there, relax, and be with us. Yes! It's almost the end of another great episode. Isang episode na puno ng drama at pag-asa. All I can say is every child is a blessing from above. And as parent myself, I will be devastated na makitang naghihirap ang aking anak. We are living and working to make sure that they have the best of the world, and I can't imagine seeing my child weak and helpless dahil sa sakit. But good thing we have Laminine po because this gives us hope. Ang Laminine po ang humuhupa sa ating mga pangamba. Kaya naman po sa lahat ng tagapanood natin, ay huwag kayong magsawang subaybayan ang aming programa. Mahirap man ang buhay, wala po tayong dahilan para malungkot dahil tulad ng sabi ni Susan, sa bawat gising ay may bagong blessing. Always be happy and be alive! Be Alive would like to thank the